Hey guys, magandang umaga. Happy New Year sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang inyong collegiate Tarigats na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and TJ Tarigats. At ngayon nga, simulan po natin ang ating mainit na balitaan para po sa araw na ito. So, ang pag-uusapan po natin ay patungkol dito po na sa ipinopost ng pro tape na kung saan ay alam niyo na, Kantar lang naman po ang kanilang pag-asa para matalo ang original na Itbulaga pagdating po sa TV ratings. So, yan po ang kanilang inilalabas para sila po ang maging bida araw-araw. So, hindi ko nga alam kung nasan po yung source nila ka-OG talaga, kung saang website nila nakukuha. Actually, to be transparent sa kabila, hindi ko talaga alam kung saan nila kinukuha. Totoo yun. Kasi naghahanap ako sa website. Wala akong makita sa Facebook. Wala akong makitang mapagkakatiwala ang source. Yung may blue check sana. And then sa Twitter, wala din. Puro HEB yung nakikita ko po. Puro Nielsen na Nutam ang nakikita ko ka-OG talaga. Pero Kantar, hindi ko gamay ang tungkol dito sa Kantar. Pero nakita po natin dito sa post ng panatiko ng tape, magkakaiba yung kanilang inilalabas na TV ratings ka-OG, no? Walang permanente. Kasi gustong-gusto talaga nilang talunin ang TVJ, kaya siguro gano'n. Lahat ng magagawa nila ay gagawin para lang matalo ang TVJ. Alam niyo na, mga desperate move, yung mga ganyang galawan. So, narito po ang kanilang unang inilabas sa TV ratings ka-OG from Kantar. So, December 29, 2023 di umano, Kantar, Urban and Rural, 0.8% lang ang TVJ, samantalang GMA 19.1 daw. Grabe naman yung 0.08%. Then, December 9, 2023 din, Friday, so isang date lamang po ito, naging 1.3% ang TV5 or ang TVJ, samantalang ang GMA ay naging 10.7%. So, National Urban daw po ito ka-OG from Kantar. So, parehas ang date and magkaibang TV ratings ang kanilang inilabas. Anyway, narito din ang kanilang post sa contract signing ng BPAP, tapos kanilang sasabihin na permahan or pumirma ng kontrata si AP. O si Aling Puring ang hula po ng marami. So, kitang-kita na dito pa lamang talagang gumagawa na lamang po sila ng kwento ka-OG. Contract signing ng BPAP Idols de umano, tapos sasabihin pinirmahan or permahan ang contract with AP. AP, pumirma na ng kontrata, nasa pangangalaga na ng Tape Inc. Exciting ito, abangan sa Itbulaga ng GMA. So, huling-huli nga raw po talaga sila na booking ang mga panatiko ng Tape Inc. Ang mga ginagawa po nilang ito, hindi naman daw po maganda. Pati ang strategy ng Tape Inc. Kasi, yung mga ganitong strategy daw po ay parang sabi po ay bilang panliligaw sa mga advertisers. Kagaya ng dumarami ang kanilang advertisers, lumalakas ang kanilang ratings. So, sounds good, di ba? Para sa isa pong company para doon mag-invest ka-OG. So, lahat ng yan ay panliligaw na ginagawa, at yung kanila pong paninira sa TVJ, like ang baba na ng TVJ, nilalayasan na daw ng advertiser, at kung ano-ano pa is damage control. Para sa kanila mapunta ang suporta, lalong higit ng mga advertisers. So, ganyan naman talaga ang labanan ka-OG. Samantalang ang TVJ, napakatahimik, ginagawa lang ang trabaho nila, at the same time nakafocus lang sa kaso na maipanalo po ang titulong Itbulaga sa malinis na paraan. Never po silang siniraan. Kung may mga parinig man ng TVJ is that magsara na kayo, tigil nyo na yan, may nanalo na. Yun lang yung mga parinig ng TVJ. Pero yung yung sinisiraan, like wala nang sumusuporta sa inyo, kami ang pinakamataas ang TV ratings, walang ganon. Napakalinis pong lumaban ng TVJ. And we're hoping na sana ganon din sila ka-OG, na? Pero masyado kasing malakas talaga ang TVJ, kaya panay po ang kanilang bato rito.
dinadaan sa damage control, ganyan. Pinatay pa nga nila sa balita ang TVJ eh. Lalong higit yung mga panatiko po ng Tape Inc. Pasalamat sila yung ganitong bagay pinapalagpas ng TVJ. Samantala, sabi dito ni Sir Roy Michano Mogol, magandarang umaga, hapon, na Merry Christmas and Happy New Year. Kung kasong rape yan, maaari pa maipanalo siguro yan ni Attorney Maggie. Doon siya magaling eh. Pero hindi eh, usaping trademark yan eh. Ganyan ang gawain na Attorney Maggie, apela ng apela at habol ng habol, tulad na lang yung kaso ni Vong Navarro. Ginagawa niya ni Attorney Maggie ang apela ng apela para magbayad sa kanya ang mga halushos. Di bale ka, Ochi, yan yung mag-apela siya na mag-apela. Hindi naman po pipitsuging attorney lang. Itong si Attorney Buko, napakahusay na attorney. Doon nga sa cross-examination, di ba? Pigang-piga ang mga witness ng Tape Inc. So parang kayang-kaya na Attorney Buko na ipaglaban ng karapatan ng TVJ. Kasi yung mga base po sa mga nababasa nating report, articles hinggil sa kasong ito, yung mga sinasagot nila ng mga witness ng Tape Inc. is that parang bigla rin nilang kinakain kapag tinanong na sila ni Attorney Buko. Kaya parang nagiging wala ring saysay ang kanila pong mga sinasabi. So napakahusay, di ba? And nawa hanggang umabot po ng Korte Suprema, manalo po ang TVJ. Samantala, sabi naman dito ni Mikey Snow Leopard, magandarang umaga, Merry Christmas and Happy New Year. Showtime started from scratch. Kasama mga host, name, title, ilang sponsors, but they survive. Hindi ako maka-showtime, but any show ay may manonood naman yan. Kailangan mo mag-build ng followers. Pero itong Tape Bulaga, they are just riding on the name, thinking that legacy followers will stay. Hindi ganun yon. It Bulaga is TVJ. So if TVJ wants to start a new show, at kahit ano pa ang name niyan, yun ang panonoorin ng mga tao kasi hindi na nagmamatter sa kanila. Basta andyan ang TVJ. Andun ang loyal ng fans. Tape Bulaga has no identity at takot sila sumugal sa isang show from scratch kasi lalampasuhin lang sila ng Showtime. So, ultimong nasa sister channel nila ang lalampaso sa kanila, Napakasaklap naman. Sila yung nasa main channel. Sila yung nasa main channel. Pero, sila itong lampasong-lampaso ng, dayo lamang na noontime show sa kanilang station. Grabe. Welcome na welcome pa man din po sila. Pero, pera lang naman sila kina-Vice. Ni hindi man lang po ata itong sila Vice sa kanila. Kundi ang collaboration pa is sa TVJ. Di ba? So, alam niyo parang pinagsisiksikan lang din nila ang sarili nila, ganon. Lalo na nung lumipat ang Showtime. Hiningan sila ng pahayag, pero yung pahayag nilang yon is para lang matakpan yung kaba, matakpan yung sila'y takot, Kauji. And sinasabi na lang nila na sila'y masaya. But at the end of the day, wini-welcome man sila, pero isnab lang sila ng Showtime. Sino po ba ang madalas nagbabatian? Di po ba ang Showtime at ang TVJ? Anyway, sabi naman dito sa komento ni Eufrasio Jr., David Torres, magandarang umaga, Happy New Year sa inyo, No Way to Susette movie. Ewan ko kung may producer pang kumuha dyan. Ngayon tablado na ng netizen si Doc. So ngayon nga, parang bigla daw tumaghilid itong si Doc Tolero. And then dito nga po sa MMFF, hindi raw po siya nabigyan ng award ka-OG. Although na nominee, pero hindi nabigyan ng award. And gayon, marami pong mga netizen ang tila ayaw na rin tangkilikin ang
gawa nitong si Susette Doctolero. Empleyado lang din naman daw kasi siya, pero kung salita ka OG, kala mo daw po tagapagmana ng GMA Network. Sabi naman ni Sir Loreto Castro, kung 160 TV station pagsasabay-sabayin, 160 rin ang manonood. Tig-iisa bawat TV station. Madami nga, Miss Gandara. Yes, talagang madami, Sir Loreto Castro. More than one eh. Yun yung sinasabi nila. Marami. More than one daw kasi, kaya marami. Anyway, kayo po ba ka-OG ng inyong masisay patungkol dito? Pa-comment lamang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.